ako, sir. Hindi kasi hindi na nakapark. Kaya nga eh. Pag nasira naman po yung nakapark eh. Sir, di ba tinikitan ka na kanina? Dahil naka-obstruct ka. Hindi naman sinabi Kabilang po. alis po, Chip. Hindi, pasensya na sir kasi... Hindi kasi nag-aaway-aaway lahat sila. Wala naman po ako sinabihan. Hindi ako sinabihan na Chip, alis. Sir, Sinabihan namin kayo lahat dyan. sinabihan kayo rito kaya nga. Sir, kanina 4 na sasakyan kayo rito. Kasi nagsasabi na. Chip, pare, mamaya na lang muna yan. Pare, mamaya na muna tayo mag-ino. Hindi naman ako nakikipagsigawan eh. Ma'am, Mamaya ganito. na po ako i-videohan. Ma'am, ganito sir, ano? Wala naman po tayo kasamang video na media. Hindi sila. ayoko na rin. Ay, ayoko Sila eh. magpapamedya daw sila. Purong pagmamahal. What is up guys? Papa here, puro pagmamahal mga puro. Barangay Manresa, Quezon City. Lungsod Quezon, natin puting Mayora, Mayor Joy Belmonte, Vice Mayor Gian Soto. Residential complaint mga puro, hotline 8888. Sama natin TTMD, Tika Sipagaling, Sir Dexter Cardenas, Officer Tianyo. Good morning bossing. Meron ditong stalled vehicle, nakabangketa. Tapos ang sikip na din eh. Officer Cortez, good morning bossing. Ang dami dito. Tingnan natin kung nasan yung team. Parang may one side parking yata sila. Ngayon hanggang dun yung tip natin eh. Mukhang may one side parking sila dito. Alamin natin mga puro. OIC for today, Officer Francisco. And well coordinated tayo with the barangay. Good morning, bossing. Ay mga puro, may nakuha tayo dito isang SUV. Tapos mukhang kukunin din tong nasa bangketa. Officer Mentera, good morning sir. Ito, nakabangketa pa rin itong isa mga puro. Officer Pantaleon, kasama na dito. Panalturan corner, Banawi na pala to. Ang tagas nung pala, Banawi na. O kasi, Good morning bossing. ito kasi natikita na. Ang problema, hindi naman niya inalos. Kailangan na natin ito din. Natikita na ito, kaya lang hindi niya inalis. na sir na ilipat. Kaya oo. Naka-obstruct pa rin siya, hindi pa pwedeng natikita ka, nakandun pa rin ang sasakyan mo. Kailangan after ka matikitan, alisin mo na yung sasakyan mo. Kasi kung nakaka-obstruct ka pa rin dyan. Alright mga puro, may sitwasyon tayo dito, no? Natikita na pala ito. Ngayon ang problema in-advise na tanggalin siya sa pagkaka-obstruct ng kanyang sakyan. Kaya lang hindi tinanggal, iniwan. Papapaw boss. Papapaw. Thank you boss. Alright again mga puro, sama na dito Officer Francisco, OIC for today, Officer Pantaleon. Good morning bossing. TTMD, Tika Sipagaling. Mga puro, araw natin Friday, May 12, 2023. Ayan, lagi po natin sinasabi na hindi po ibig sabihin na tikita na kayo hindi nyo natatanggalin yung sakyan nyo or pwede na kayo mag-park.
kailangan nyo pong tanggalin yung sasakyan dahil lang kaya po tayo nag-ooperate para tanggalin yung mga obstruction kaya lang kung hindi naman matatanggal wala rin yung hindi rin na-serve yung purpose ng operation. So ito mga puro hihilahin na rin na po ngayon. Ano na yan, sinabihan ko na yung siya pagkita sa tikitan. Kaya iniwan na naman, iniwan niya, hindi naman umalis. Tinawag na ng OIC ko, sabi bababa na to, hanggang ngayon wala pa rin. Lahin nyo na, hindi siya maano eh. Diba sir, sinabihan ko siya bago umalis. Lalo ko kayo sir, bago sa tikitan. Kaya mga tabi niya, nag-alis na sa lahat. Hindi. Mga puro nasabihan na po ni Officer Mentera na tanggalin na or ayusin sana dito para dahil parking pwede. Tapos as per kay Kuya Guard na pinahanap na sa OIC. Hindi ba to? Ba't hindi niya alis? Bakit niya pa tinatanggal, ma'am? Kaya pag nasira yan, hindi kasi hindi na pag nasira naman po yung nakapark Sir, di ba tinikitan ka na kanina? Dahil naka-obstruct ka. Hindi naman sinabi alis po, Chip. Hindi, pasensya na sir. Hindi kasi nag-aaway-aaway lahat sila. Wala naman po ako sinabi. Hindi ako sinabihan na Chip, alis. Sir, Sabihan namin kayo lahat dyan. sabihan kayo rito, kaya nga kayo hinuli Chip, sir eh. yun na nga eh. Sir, simple lang yan eh. Bakit ka hinuli? Di ba nakakasagabal ka? Kaya nga sa Chip, pumasok lang po muna ako. Kanina pa po Kasi kami po- dito sir, na dapat Ay, di alisin na lang nung po natin. matikitan ka, Chip, ganito na po yun. titinalis mo na rito. Chip, hindi naman po niya sinabi na alisin na. Kasi nagtatalo-talo sila. Pumasok lang ako Sir, para umihi. Ito yung tumikit sa'yo, Yes, sinabi po. niya na umalis ka sir. Nakakita, sabi ko sir, ilipat nyo na yan dyan, dito, sabi Kaya ko nga sir, Chip, dito. umihi lang ako eh. Umihi ka na gano'ng katagal sir. Lahat ng mga kasama mo nag-alis Oo, Chip, umihi Hinahanap na ka pa ako namin. eh. Siyempre sinabi ko sa kasama ko saglit lang. Ilipat ko na lang po, Chip. Nandiyan na sila. Ayusin ko lang yan. May ticket na naman na yun. Pero kami na susi sir. Huwag nyo na papasukin yung mga ano. Pero kami na susi sir. Kaya ka nga hinuli, Kaya nga nakakasagabal ka ayusin sir. naman na po natin. Chip, hindi naman po nakikipagtalo rin sa Sir, inyo. lalong-lalo nang Kaya hindi ako alisin- nakikipagtalo. Si pinaliliwanag ko lang po kung bakit natin hinila Sige, ito. aalisin ko na lang po. Okay po. Di ba po, dumating kami rito, nakasagabal Alisin po mo na lang tayo. po, Dali na, pakinggan mo kasi ha, para mas malinaw po. Ngayon, inisyo ka ng ticket, pinaliwanag sa'yo kung bakit kahit tinikitan. Ngayon sir, lahat ng mga katabi mo dyan umalis na. Chip, kasi nga wala po ako dyan. Hindi naman pwede na matapos kayong tikitan ay may iwanan ng sasakyan niya dito. Kasi Ayusin ko na lang mananatiling Chip ng nakapos. parking. Hindi po. Chip, ayusin ko na lang po, Hindi Chip, po, yung hindi po sir. parking. Nakasagabal na po tayo. Chip, May ayusin mo na lang po Hindi nga yung sir, parking. Hindi po ganun ang ating proseso dito. Chip, ayusin na lang po natin. Chip lang. Ayusin na lang kayo po natin. kanina na lahat ng mga katabi ninyo na Ayusin mo na lang po. baka naman oras tayo na sir, kanina apat na sasakyan kayo rito. Chip, pare, mamaya na lang muna yan. Pare, mamaya na muna tayo mag-inom. Hindi naman ako nakikipagsigawan eh. Kinain na. Mamaya na po ako yung videohan. Ma'am, ganito sir, ano? Wala naman po tayo kasamang video na media. Hindi sila. ayoko na rin. Ay, ayoko. Sila magpapamedya daw sila. Sabi ko para hindi matapos. Sino po magpapamedya yun? Kaninang katabi Karapatan namin. po nila yun. Sabi ko, Kung nga kapag sa, tayo bayaran yung kinain sa tingin, para kung sa tingin po matapos. nila, hindi po naaayon ang aming pagkilos Oo dito. nga. Chip, Kasi ang nagbayad punto lang sa kami. akin. Pero sir, pero sir, dadaan dapat ako nung sa nakikita. natikitan ka,
Chief, nakikipag-usap lang ako sa inyo. Kasi meron ako, dali lang ako bumaba. Nasa taas lang po ako. Hindi pa po namin hinahanap sir kung sino po yung natilitan eh. Baka naman pwedeng pakiusap lang. Kasi ngayon, hindi naman kami... Babayad lang. Chief, kinikita na ako, hindi naman ako nakipagtalo doon sa nag-ticket sa inyo. Kumakain lang kami. Ngayon, magbabayad lang, at tagal lang rin. Tapos umihi lang rin ako. Hindi na tayo binibigay na grace period para alisin ang sasakyan. Nakikiusap lang nga ako, hindi naman ako nakikipagtalo. Nung kinikitan ako, okay na lahat yan, Chief. Baka naman, hindi naman ako nakipagtalo na eh. Alam na natin yung mali naman eh. Baka naman pwede akong ililipat ko na. Nakikiusap naman kami. Kasi kailangan din po namin bayaran sa taas. Pagtapos po namin bayaran. PWD pa yung kasama ko. Paano naman kami babalik niya? Po sir eh. Kami yun eh. Chief, Sir, ganito ha. Sarili nyo lang ang iniisip ninyo eh. hindi pwede po. Naiintindihan namin po, Chief, ang batas. Kaya nyo muna ako magpaliwanag ha. Tagal ng bill kasi sa taas. Marami rin po kayong mga pedestrian na nasa gabalan dito na naabala. Laking Kasi nabiguhit, ang siyempre ang alam natin, pwedeng mag-park. huwag na nating ano yun sir, tapos na yun eh, natikitan Ayun na ka na nga. nga dun eh. Yun na nga. Nagtataka ako, bakit Ang mo ini- iniwanan ng sasakyan mo dito na Saglit na lang. nakakasagabal Kasi, pa rin? Nagbabayad nga kami. Humihi lang rin ako. Baka naman nakikiusap lang ako. Baka naman Kaya ang pwede iniisip ko, sa sariling opinion ko lang po, maaari nakikipagmatigasan ito Ay, or, hindi. or baka sira itong kanyang sasakyan. Kahit ano Bakit po yung hindi pa nanghuli sa akin. Ako po una niyang tinikitan, Umalis pinagbigyan kayo ko. sir, iniwanan ninyo nakasagabal ang sasakyan. Hindi ba, Chief? Yung nag-ticket sa akin, wala po kayo narinig sa akin na nakipag-argumento ako. Hinayaan ko na siya mag-ticket na kasi sabi niya siya, titikitan na natin po. Chief, ako nakikiusap. Magandang pakiusap ko, baka naman pwede lang. Meron tayo tinatawag na protocol. Nagawa na natin ng reference ito, reference number. Actually, Nakikipag-usap naman ako, Chief. may reference number na kasi ito dahil nga sa tagal ninyong walang ano. Sipog Hindi ko naman. na pwedeng bitawan ito dahil ina-expect na to sa Tumana. Chief, Oh. ang layo ng to. Eh, ganun po talaga sir eh. Kaya nga nakikiusap naman po ako sa inyo, Chief. Although nandito ka na sir ha, nandito ka na. Kaya lang meron na tong reference number. Naintindihan Kasi ninyo? gusto niyo pong pag-usapan. Bali, Chief, ang ano muna natin? Bali, ang nangyari sir, may reference number na siya. So, itong sasakyan mo na po ay inaasahan na to dun sa impounding area. Hindi naman dahil sa 5-minute grace period na sinasabi natin, ano? Baka naman. May reference number na ito. Itong sasakyan mo ay unattended na lumalabas. Kahit Baka naman wala pwede. ka. Kung yun na yung hilangin. May proseso kasi tayo sir. Ako lang po. Ay, hindi na namin po, Chief. Huwag natin na. Chief, naman masisira ka agad yan. Chief, nag-uusap na tayo. Sir, kung ano man yung magiging complaint sir, pwede naman sasagutin naman natin yan. Ulitin ko lang po sa iyo sir. PWD kami May doon. ganito po, ganito. May reference number na ito. Ako na nga, paano bang gusto niyo mangyari po sa Chief sa reference para hindi na makinak yan? Inaasahan na po yan doon sa Tumana. Pag bibitawan namin ito dito sir, maaari isipin doon sa Tumana na nagkaroon tayo ng Chief, ang layo ng agenda. Tumana. Chief, baka naman Ganun po pwede talaga naman sir, ako. eh. Nakikiusap naman ako sa iyo, Chief. Pasensya na po kayo sir, pasensya na Chief, po. baka naman pwede. Nakikiusap na ako eh. Baka naman Sir, pwede may sumunod naman tayo sa protocol, no? Chief, baka naman lang. Ako Tama lang na. ako yung nakikiusap na sa inyo. Baka pwede. Kakailanganin namin kasi. Pasensya na po kayo sir. Ito po may bibigay sir. Saglit lang po sir, saglit lang. Baka naman pwede, Chief. Pakiusap lang. Kuya, wag na muna, kuya. Kuya, saglit ko ulit yung mga magamit ko. Saglit lang sir, saglit lang, saglit lang. Yung sira na yun. Sir, kung ano naman yung magiging nasa reklamo sir, sasagutin naman natin yun. Basta kami, napag-utusan na kami dito sir. Alright mga puro, tulad nga nang ina-explain ni Officer Francisco, may reference number na po kasi ito sa Tumana. So ina-expect na ito na dumating doon ngayong araw na ito. Ngayon, ang pinaka-best na mga gawin ni Bossing nito is sumama na lang po sila. Ang nakakalungkot lang kasi sa Hanap namin kayo hanggang sa... Hindi namin alam sir, basta kayo pumunta eh.
Ngayon sir, issue na ng ticket ulit yan, no, yung bali lumalabas yan. Unattended na dahil nagbilakay na wala sir kasi kailangan natin tanggalin itong ano na. Hindi ngayon, sit pa ka naman pwede pang usapan. Nagawa na ng may reference number na sir. Sana maintindihan mo rin sa public. Paano naman natin gagawin ng parang? Saka lang sir sa ano na sa Marikina. Meron na lang reference saan po yan? Sa Tumana po ang impounding. Saan po yung Tumana? Marikina po. Ngayon po ba matutubos yan? Maaari po ninyo. Depende po sa inyo kung Sit nga naman pwede naman natin. siya na kayo sir. Iwanan ko na muna kay sir. Pasensya na. Paano ito? Alright, yan mga puro iwan po ng impounding notice si Bossing. 7,000 meron ng ticket tapos may 7,000. Sobra lang po kayo, tanya ko lang. Sir, isa pa sir. Nakakalungkot lang kasi natikita na si na Bossing, ano, sana umalis na lang para hindi na nataw. Kaya lagi po natin paalala yan na pag natikitan po, hindi po ibig sabihin na pwede na mag-park. Ito kasi yung sidewalk po kasi. Tapos ito yung parking, medyo misleading. Yan na naman yung mga establishment na misleading yung mga parking space oh. Hindi kakasa dito yung mahahabang sasakyan kasi lalawit talaga sa may bangketa. Dapat yung mga gwardiya, ginaguide nila yung mga kliyente nila na inaabot yung bangketa. At the same time, as a driver's license holder naman, dapat alam natin kung inaabot na ba natin yung bangketa or hindi. RA 4136 mga puro, walang sasakyan na pwedeng mag-park sa sidewalk, pedestrian sidewalk. Alright, yan lang mga puro. Medyo late tayong dumating dito kaya hindi natin natunghayan yung mga nangyayari kanina na may nahila na pala dito, may natikitan pala dito 4, umalis na. Ngayon na nangyari, si Bossing ang natira, natikitan na rin po siya. Kaya lang hindi niya inalis yung kanyang sakyan or inayos man lang. Parallel parking pwede dito kahit dalawang sasakyan, isa, dalawa pwede. Pero pag paganto po, aabutin kasi yung bangketa. Tapos as per nga dun kanina kay madam, medyo nagkaroon pala ng pagtatalo rin dito na parang papamedya pa daw keso ganto ganyan. Yung yung hindi sina sir mabait sina sir, nakikiusap si sir na maayos, na mabait. Kaya lang yun nga lang po, talaga wala na rin tayo magagawa dito dahil iniintay na po sa Tumana Marikina po yan, yung sasakyan. Alright, TTMDT kasi pagaling Sir Dexter Cardenas, OIC for today, Officer Francisco, sama na dito Officer Mentera, Officer Pantaleon, Officer Cortez, at sina Bossing, di ko lang kung nandun sa kabila, sina Officer Parama. At together with MMDA seated 1, Officer Rance, Officer Martin, Officer Spinelli, and Galvez. Alright, tuloy-tuloy lang po tayo mga puro. Hindi pa natin alam yung ikot ng operation na today, pero ang sa pagkakaalam ko is Barangay Manresa. Ayun, Officer Tianyo nandun sa may harapan. Let's go guys, puro magmamahal. By the way guys, sa kabila yata may one side parking, di tayo sure dahil as per Officer Mentera na pinalilipat na sana kanina. Officer Mentera, good morning sir. Sir, malaman lang namin, ano ba nangyari dito boss? Pinikita ko na kasi yun. Sabi ko, advice ko sa kanya, lahat ang kasabi niya, sir, pagtaas ng tikitan, ilipat mo lang dyan sa kabila, dahil sa kabila pwede tayo mag-park dito. May one side po? May one side, alright. Barangay. Kasi isasaka mo, naka-obstruct dito, wala nang madaan ng tao. Kasi sabi, in-advise sa kanya, lahat ng saka dito nag-aalisan. Pagtingin ko, hindi pa na siya umalis. Iniwan pa niya sa kanya, pumunta pa uli siya doon sa taas, hindi ko alam kung ano ginawa. Pinahanap pa namin security, tapos di ba? Security nga sinasabi, hinahanap pa rin namin yan doon, hindi na nila makita kung nasaan. Doon na naurasan yung sa kanya? Sinasabi sa kanya, sir, ilipat na lang yan dito sa kabila, dito na kayo mag-park. Huwag mo iwan yan dito. Ang natira talaga, sasakal lang yan. Siya lang mag-isa. Pero if ever, bossing, pag ganito parallel, pwede no? Oo, sina-advise ko na sa kanya, sir, pwede ka na po parada pag ganyan. Wag lang tatamaan yung no? Yung sidewalk, pwede rin pa ganyan kasi wala naman sa unahan mo. Ang ginawa sir, iniwan pa rin talaga niya. Ang sabi ko sa kanya, ialis mo, bayayis mo pag ano, iniwan pa rin. Alright. Kahit na natikita, ang ano niya, natikita na siya. Kaya sabi ko, kailangan kayo ialis, umalis niya sir. Kasi para ma-open natin sidewalk. Alright. Thank you so much po, Sir Mentera. Saludo mga bossing.
Mabuhay po kayo mga boss. So yun mga puro no, nakakalungkot lang kasi sana tinanggal na lang ni bossing, natikita. Mabait si boss na nakikiusap siya, kaya lang siguro nagmamadali rin siguro siya kanina. Yung guardia, sinakapin ng guardia. Oo. Hinahanap, yeah. So yung mga puro, again, ang team po natin ay nagpapatupad lang. At pagka po kasi hindi dumating yung sakyan dun sa Tumana, maki-question naman yung team natin, baka may nangyaring kung ano man. At yun po yung iniiwasan natin. Pwede po sila makasuhan at matanggal sa trabaho. So yun, pasensya na po kay kuya. At paalala mga puro, no, alamin po natin kung sidewalk po ba yung ating pinaparadahan. Ito po ay sidewalk. At pag gantong napansin nyo, may mga linya, wag na rin po kayo masyadong pakampante. Doon naman sa mga gwardiya, sana nire-remind nila yung ano nila, yung kliyente nila. Kasi hindi naman din tayo ngayon lang nagki-clearing eh. Alam naman po nila yan eh. Kasi dito, ang dami na natin dito na to dati. Sarap. Alright, let's go guys. Puro pagmamahal. Single ticketing system, ibig lang sabihin nun ay yung uniformity ng pag-enforce ng batas trapiko dito sa Metro Manila. Para-parehas na schedule of fines and penalties ng bawat violation na karaniwang babaylet ng mga motorista. Sa phase 1 niya, wala pa yung device natin. So ngayon, yung paninikit, pangkaraniwan natin ginagawa, patuloy pa rin gagawin yun. Nakasanayan na, yun pa rin yung gagawin. Ay, hindi ko kumpiskan na lisensya at i-issue lang ng ticket. Pero ngayon, plus demerit points. Nakakonekta kasi yung system natin ng bawat LGU sa database ng LTO. So ibig sabihin nun, kada huli ng bawat LGU and MMDA ay naka-record sa database ng LTO. So ibig sabihin nun, bawat huli merong kaakibat na demerit points. Depende sa bigat ng offense o nagawang violation ng isang motorista, ay doon na katumbas na demerit points. Contestable naman din yun. Pwede mo i-contest within 10 working days. After which, tsaka lang mag-aalarma sa LTO pag hindi mo binayaran agad or hindi mo kinontest yung ticket na issue sa'yo. Yung demerit points ay napaka-importante rito dahil pag kahit 10 years or 5 years yung validity ng inyong lisensya, ay pwedeng kumpiskahin ng sinamang enforcer ang inyong lisensya kapag may tala sa record na humigit ka na sa 10 demerit points or meron kang outstanding or hindi binabayarang multa. Pag hindi mo siya binayaran o hindi mo siya kinontest within the 10 working days, yung pangalawang offense mo palagi ay pwede na kumpiskahin din ang iyong lisensya. Kahit saan ka mahuli, pwede mo naman rin siyang bayaran anywhere. Nice. Pwede ka magbayad sa counter ng over the counter ng bawat LGU sa City Hall. Also, yung mga payment scheme, electronic payment scheme, katulad ng GCash, Paymaya, and other sa mga bangko na katuwang natin sa e-payment. May limitation siya ng tatandaan po natin ang pagkakaroon ng lisensya ay isang privilege siya. So, ang gobyerno, through LTO, ay pwedeng bawiin anytime yung lisensya once you committed the maximum number of demerit points. So, initially, pag more than 10, ay mga pwedeng confiscated and review yung license mo, pwede kang masuspend. Depende kung anong kabigat ang inyong mga committed violations. Or pag umabot ka ng more than 40, ay that's the time na pwede na sigurong i-revoke ay yung lisensya dahil nga sa sobrang dami na ng iyong violations. So, nakagawi dati na bayad ka lang, multa lang, tapos wala na. Pwede ka nang takbo lang ng takbo, violation ka ulit. Bayad ka ng multa at walang kaakibat na demerit. But this time, through RA 10930, kaakibat po doon yung demerit points ng bawat violation. So, nabibilang na po ang number of violations committed ng isang motorista or driver. Sa ating mga kababayan, sana sumunod lang po tayo sa mga lituntunin ng batas trapiko. Ito ay para sa isang road safety measure. Ang intention po natin dito ay magkaroon ng disiplina sa ating lansangan sa pamamagitan ng ating mga enforcer, sa ating mga motorista. Sumunod lang po tayo, magkaroon ng kaayusan at disiplina para magkaroon tayo ng maayos ang daloy ng trapiko at mabawasan po yung insidente ng mga banggaan o road crashes. Kami po yung umaapila sa inyo, magkaisa po tayo, pagtulungan po tayo para sa kakaunlad ng ating lungsod, para kakaunlad ng ating bansa. Bibig shoutout lang Telesim Philippines. Grabe, sobrang solid nito mga puro. Ito lagi natin kasama sa mga operations, sa mga vlogs natin. Tatanggalin nyo, twist nyo lang yan to the left. Tapos ayun na, pwede mo ng handheld camera na siya. Tapos, ang ganda. Diba? Hindi ka mukhang parang may nakasabit sa'yo na weird. Ganda.
Ganda ng kulay, pogi-pogi pa rin. LSC number 1. Let's go, purong pagmamahal. Maraming salamat sa'yo. Walang papapaw. So thank you so much sa walang sawang support, tiwala. Wala akong masabi kundi thank you so much. Thank you sa Panginoon at ingat kayo palagi. Again, kung wala akong papapaw. So thank you so much. God bless you. Purong pagmamahal. Thank you so much. God bless.